Ganda mga boss oh. Ganda ng view dito. Wow. Ganda ng formation ng mga landscape dito mga boss. Talagang bundok na. Kung nakikita nyo, yan bundok. Eh ano? Ganda oh. Ganda ng view. Ganda ng daan dito mga boss oh. Straight din. Kahit mga boss, magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa Day 2 ng Aerox Club Philippines Negros Occidental Negros Loop version 2. So today ay nandito kami sa Petron, nag-gas up lang at nag-take off na kami mula doon sa tinulugan namin, doon sa Travelers Inn dito lang sa Dumaguete. At across ng Petron ay yung Robinson's Place, Dumaguete. So dito kami sa city proper mismo. And yung plan ng grupo ay pupuntang Pulang Bato daw para maligo dahil birthday ni anak ni Dr. J na si Bugoy. So shout out kay Bugoy, happy birthday! So let's go. Tapos nang mag-gas up lang lahat. And dadaan din kaming Valencia mga boss, doon sa Sulphur Spring ba tawag doon? Basta yung may umuusok doon, dadaan daw sila doon and after ay pupuntang Pulang Bato. So yung lugar, nangyari, may nalaglag. So hintay lang namin yung isang kasama namin, may nalaglag yata. So ayun na nga, yung lugar na gusto ko din daanan or puntahan doon sa Valencia, which is yung may umuusok. Sulphur yata tawag doon hindi ko alam. Basta ganun. At I think dadaan pang Boulevard to, Dumaguete Boulevard. May bibilihin yata. And after noon ay diretso ng Valencia. May bibilihin yata tawag doon, pasalubong habang nandito pa sa Dumaguete. Alright mga boss, so update lang tayo and nandito pa kami sa Dumaguete Boulevard. And sa hinaba-habang discussion ay naka-finalize din ng lugar. So change of plans ulit kami. Pupunta na lang kaming Seafront Beach Resort along the highway lang. So hindi na kami dadaan doon or babalik sa Valencia at sa Pulang Bato para hindi na mahirap. Pag nag-take off na kami ay mabilis na lang. So yung Seafront Beach ay more or less nasa 30 minutes yung biyahe mula dito sa Dumaguete Boulevard. So doon na kami magbe-breakfast at magkakape siguro at pahinga din ng konti and ligo-ligo and after nun ay take off na para i-continue yung Negros Loop. And of course kasama pa rin natin yung ACP Team Victorias or aka Team Wasalak. Alright, so kami na lang po yung magre-ride ngayon hindi na yung buong ACP. And yung iba ay nagsiuwian na lang, nag-via Mabinay sila, especially yung sa south na area kasi malapit na lang naman sa kanila yun. And then yung iba na sumama kay Pres Leo doon sa Siquijor. So kami na taga north ay magkukontinue ng Negros Loop. So iikot talaga kami. Iikutin namin yung buong Negros. Yung medyas talaga yung iikutin. Alright. So be right back mga boss pag nandun na kami sa Seafront para makatipid tayo sa battery at saka sa memory kasi paubos na yung memory natin para makatipid tayo. Medyo ikakat lang natin ng konti para makatipid tayo sa memory. Medyo limited yung footage natin. Hindi rin kasi ako nakabili ng SD card. Akala ko kasi kasya yung SD card natin. Dalawang 128 na yung SD card natin, 128 gig, ubos na yung isa at yung isa ay ginagamit natin ngayon at meron pa namang tayong extra pero 64 gig lang. Later na lang mga boss, be right back kapag nandun na kami. Alright. So nandito na kami mga boss sa Sea Forest Beach. And dito na lang daw parking yung mga motor sa gilid and doon papasok. So parking lang kami mga boss at after nun ay papasok na kami. So be right back. Woo!
Alright mga boss, so kami po ay nag-take off na doon sa seafront. Seafront ba o Sea Forest? Sea Forest, yun, Sea Forest Beach dito sa Dumaguete. Nag-banding-banding muna at kumain ng almusal and lunch na rin. Parang brunch na yung nangyari doon at pahinga. And yung oras natin ay 2:27 na ng hapon. Medyo late na rin kami nag-take off. Grabe. And for sure, gagabihin na talaga kami pauwi ng Victorias City, Negros Occidental. Dahil nandito pa lang kami sa Dumaguete. Talagang sinulit yung stay dito sa Dumaguete. Kasi minsan lang naman mangyari to. So sulitin na natin. So kasama ko ulit yung ACP Team Victorias. And iikot na kami via coastal road talaga, main highway pauwi ng Victorias City. So mahaba-habang biyahe to, more or less 6 hours na biyahe mula dito sa Dumaguete. And then meron kaming stopover sa San Carlos City para magkape at stretching, pahingang konti. Yun oh, ganda oh, ganda mga boss oh, ganda ng view dito. Wow, ganda pala dito sa Dumaguete. Kita yung buong isla oh, parang feeling mo ang lapit-lapit lang oh, nakikita. Parang andali lang tawirin eh. Ganda. Woo! Ito yung coastal road talaga ng Dumaguete City. Lupit oh, ganda oh. Ganun talaga kapag first time. Yung first time sa'yo yung daan, first time sa'yo yung mga view, yung mga tanawin. Talagang bilang isang rider ba o turista na rin, ay talagang ma-appreciate mo yung lugar dahil sa mga view na katulad nito. Yan oh, tignan mo naman, ganda talaga. Sarap sa mata. Ayun lang, may rough road dito. Parang ini-improve nila yung daan dito. Merong rough road sa part na to. Alright, so yun lang naman yung part, yung rough road ano. Parang ini-improve lang nila yung daan. Siguro gagawing asphalt na rin tulad dito. So balikan ko na lang siguro kayo maya-maya mga boss kapag may ispatan tayong magandang view para makapag-save tayo ng ating memory. See you na lang siguro sa San Carlos or pa-ispat-ispat tayo sa mga sa mga magagandang view dito na madadaanan natin. So be right back mga boss. Woohoo! Alright mga boss, so kami ay nasa Bais City na at nakalagpas na rin kami ng Tanhay. Hindi ko lang alam kung saan yung next nito ano. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung magandang view dito. Ayan, mga bundok dito. Medyo maganda na yung daan dito. Yung kanina ay parang left and right merong kino-construct at merong portion na nag-detour pa kami para maiwasan lang yung construction sa daan. Kasi kung hihintayin mo baka mas lalo lang tumagal yung biyahe namin. Ang ganda oh. Ayan mga boss oh. Ganda ng bundok dun oh. Kitang-kita oh. Lupit ng view dito oh. So welcome to Bais City. Ganda ng highway dito oh. Bagong gawa siguro to kasi wala pang linya eh. Talagang ang linis pa. Wala pang yellow lane, broken lane. So medyo napapansin ko lang, madami talagang under construction na mga daan dito. Mula doon sa Dumaguete. And ngayon naman ay dito sa Bais ay marami pa rin kino-construct like ito. Ayan, talagang one lane lang yung magagamit natin dito. So talagang madedelayed yung travel mo. At meron din tayo wala namang dagat sa gitna, tsaka ang haba ng under construction na highway dito, kaya ang haba din ng one way na daan. Baka gagawin na nilang asphalt to ano. Haba oh. Kita nyo naman yung traffic dito mga boss. Hanggang sa dulo pa yata to. So ayan, natapos din dito. Kasi ito asphalt na eh. And mula doon ay nakasementado pa. So from here na daan na asphalt hanggang doon sa sementado, yun yung kino-construct. And for sure, gagawin nilang asphalt yung daan na yun. Mas maganda naman kasi talaga pa-asphalt yung daan eh.
So ayan na oh. Welcome to Baez City. Meron ng arko. Ayan oh. Ayan. So officially nasa Baez na tayo. And I think dito rin yung shortcut pag pupuntang Mabinay. Hindi ako sure. Ito na yung city proper ng Baez. Ayun oh. May Jollibee sila oh. Mercado de Baez. Ito yata yung market nila. Medyo traffic din dito sa city proper nila. And I think yung sa right side natin, yan yung public plaza nila. Ayan o. Baez by the Bay. Ayan. So hindi rin uso yung helmet dito. Yung mga nagmumotor, mga walang helmet. Ayan o. Walang helmet o. Yun pa o. Si ate o. Tsaka yung tricycle nila dito. Ang ganda o. Bawat ano talaga bawat lugar, kahit city man yan or municipality, meron silang iba-ibang tema talaga ng kanilang mga transportation na mode, like yung tricycle. Ayan. May iba-iba silang design. Mukhang progressive na city din tong Baez. Kumpleto din sila. And update ko kayo mga boss, 3:27 na ng hapon and nasa Baez City pa lang kami. Medyo traffic dito. So I think palabas na kami ng Baez and masasabi ko maganda yung panahon. Yun nga lang ay medyo maulap doon, no? Oh, kita nyo ba yan mga boss? At lalo na dito, ayan oh, laki ng ulap dito oh. Tsaka yung view ng bundok, ayan oh, mula doon hanggang doon. Daming bundok dito. Ganda, parang lapit lang eh. Pero nasa city ka pa lang ha, nasa city proper ka pa lang, pero meron kang makikitang ganito na tanawin, parang nakaka-relax. Maganda yung view talaga. Ayan oh. Ito yata yung nakikita natin kanina eh, na bundok eh. Ganda no? Talagang amaze na amaze eh. Kasi tignan nyo naman oh. So Lord, sana gabayan mo yung aming travel ngayon sa aming day 2 ng Negros Loop. At sana walang mangyaring hindi ka nais-nais sa biyahe namin ngayon pauwing Victoria City na. Hopefully maging smooth yung biyahe namin ngayon. Meron palang factory dito. Anong factory ba to? Mukhang sugar mill eh. Grabing laki ng ulap dito. Sana hindi lang bumuhos yung ulan. Hopefully para maging maayos yung biyahe namin. Paikot ng Negros. Ayan oh, Negros Oriental 1st District Engineering Office. Hindi ko nakita yung mga lugar. So ito na siguro yung magiging part 2. Dahil medyo may kahabaan itong video natin ngayon or yung kaya sa part 1 ay i-cover na lang natin yung Negros Loop talaga. Negros Loop na hanggang finish line which is doon sa Dumaguete. And then itong part 2 ay yung continuation ng aming Negros Loop na kami na lang yung babiyahe. Para mas ma-maximize yung Negros Loop talaga. So sa part 1 natin, naipakita natin yung iba't ibang lugar doon sa south na area hanggang Dumaguete. Yun nga lang ay doon sa finish line, walang picture taking na nangyari. Technically meron naman. Yun nga lang ay paisa-isa. Kumbaga kanya-kanya na lang pa-picture. Yung makapagpa-picture ng buo lahat ng ACP ng Negros Occidental. So stop over muna, magwiwiwi yung ating driver sa van. Ganda ng formation ng mga landscape dito mga boss. Talagang bundok na. Kung nakikita nyo, yan bundok. So dito sa right side natin mga boss, meron tayong palaisdaan siguro to. And doon sa dulo, hindi ko alam kung bundok ba yan or dagat ba. Hindi ako hindi ko kasi maaninag eh. Mukhang bundok, hindi ko alam. Pero for sure bundok yun na may dagat din sa kabilang side. Lupit ng mga tanawin dito. Nasa Baez City pa lang kami, no? Or palabas na ng Baez City. So magkakape daw muna. Hanap ng pwedeng makapihan dito. Kasi yung iba inaantok na siguro. Akala ko pa naman San Carlos yung kape namin. Dito pa lang pala. Eh ganda oh. Ganda ng view. Ganda ng daan dito mga boss oh. Straight din. May mga part din pala ng daan dito na sobrang straight tulad sa south na area. Dun sa Kawayan I think.
Grabe, ang haba ng straight dito. Ilang kilometro din to. Talagang yung tendency mo pag ganung daan ay mapapabilis ka ng takbo. Kasi naman straight eh. Tsaka nasa 4 lanes pa. So mapapabilis ka talaga. So, stop over muna kami saglit dito mga boss. Magkakape daw sila sa 7-Eleven. Bili ng kape, pahingang saglit at biyahe ulit. So, nasa Bintod yata kami. Kung hindi ako nagkakamali, ano. So, bili lang kami ng kape dito, pahingang konti. So, be right back mga boss. Ayan, yung mga grupo natin, Woo! Be right back. Nag-take off na kami mga boss. Nagkape lang at nagpahinga ng konti. Ganda pa rin ng view dito. Medyo nasa taas pa kami pala. Bundok yung dinadaanan namin dito. Tsaka may banking na part dito. Ganda Yun So yung oras natin mga boss ay 4:22 ng hapon. So kami ay kasalukuyang bumabiyahe pa rin. Yun may bankingan dito. Ganda ng bundok dito. Hindi ko lang maipakita kasi kurbada yung daan eh. Baka ma-overshoot tayo. Pero ang ganda dito. Ang daan dito maganda rin. Kahit 1 lane lang or 2 lanes magkabilaan. Dito pala Ang ganda rin yung view. Fish forever. Bindoy. So nasa Bindoy pala kami mga boss. Alright mga boss, so kami ay nag-take off na. Nagpalipad lang saglit ng drone kasi maganda yung view dito sa coastal, sa may Bindoy na area. Maganda kasing paliparan ng drone dito. So nagpalipad lang tayo sandaling lang kasi nga medyo bumubuhos yung ulan, kaya saglit lang, ilang minutes lang yata yung palipad natin. So yung oras natin ay mag-aalas 5 na at medyo na-delayed pa yung alis dahil sa naiwan ko yung susi sa loob ng compartment. Kaya tagalan pa, mga 15 minutes siguro to 20 minutes. Buti na lang alam ng aming doktor na si Dr. J yung gagawin, kaya nakuha natin. So suggest ko lang, pag bumabiyahe kayo, kung nasa inyo naman yung duplicate na susi, mas maigi siguro na dalhin nyo na lang yung duplicate, just in case na kapag ganito yung nangyari na hindi naman natin may iwasan na mangyari, hindi naman natin ine-expect na ganun yung mangyayari, at least may duplicate na susi kayo. So buti na lang alam ni Dr. J yung gagawin, at least na-recover pa natin yung susi sa loob ng compartment. So sign of aging na rin siguro. At nagbabadya ng umulan talaga kasi ang kapal ng ulap doon ayan kung nakikita nyo ba. Ganda pa naman sana ng mga view dito. Hindi rin pala tayo nakapagpalit ng lens natin. Smoke pa rin yung gamit natin na lens. Sana nagpalit ako ng clear kasi gagabihin kami ng biyahe. Magiging madilim yung vision natin nito. Anong oras na kaya kami makakarating nito?
Uy, kapal ng ulap. I just hope hindi lang tayo abutan ng ulan. Sayang din pala ano kasi hindi tayo nakapagpalipad ng drone all throughout sa ating Negros Loop dahil mabilisan yung nangyayari. Pagdating ng stopover or sa station ng every checkpoint or every city na dadadaanan namin ay saglit lang, maya maya ay aalis na rin. Drone or sa ating remote na parang no-fly zone siya or kailangan ng authorization. So sayang dahil hindi tayo nakapagpalipad ng drone doon lang sa Bindoy na area. So yun lang yung parang footage natin sa drone. So anyway, ayos lang yan, at least na-cover naman natin ng buo yung Negros Loop.